Magandang araw. Samahan niyo nga ako sa aming mga kaganapan buong maghapon na naman. Naisipan ko nga maglinis ng mga sapatos ng aking mga anak na nakatago nga at napakadudumi na nga. Ito nga pala yung unang beses na lalabhan ko ito simula nga nung nabili ko at nakatago lang naman nga ito at hindi naman nga talaga ito gamit na gamit. Yung aking pangalawa nga ay hindi ko na nga siya binila ng sapatos at yung aking panganay lang dahil nga magki-Christmas party siya. Ito naman aking pangalawa ay hindi ko na nga siya binilhan ng sapatos at ito na nga ang gagamitin niya sa Pasko. Gustuhin ko man nga mabilhan siya ng sapatos pero sa ngayon nga ay maganda pa naman ito at ito na lang muna ang gamitin niya. Itong taon kasing ito ang pinakamahirap na taon na naranasan ko. Para sa isang magulang, napakasakit nga na hindi natin mabilhan ng ating mga anak ng mga gusto nila. Pero sa ngayon nga ay ito na lang muna at babawi na nga lang kami next year ng papa nila. Alam niyo yung papasko pero hindi natin nararamdaman na Pasko na. Ibang-iba na kasi yung panahon ngayon kaysa sa dati. Mas masaya nga nung panahon noon kaysa ngayon kasi yung mga bata ngayon ay halos ibang-iba na talaga ang henerasyon ngayon. Isabay mo ba yung talagang yung mga gadget at halos yun na lang nga ang kanilang iniintindi. Meron nga mga bata na 1 taon pa lang ay maalam na nga mag-cellphone. Nakakamiss na bumalik nga sa pagkabata kasi alam mo nung bata ako wala naman ako masyadong problema pero ngayon napakahirap harapin ng mga problema na ating kinakaharap sa ngayon. Alam mo yung tipo na mapapaiyak ka na lang kasi sobrang dami mong problema, hindi mo na alam kung saan ka pa pupunta, hindi mo alam kung paano lahat mababayaran. Pero palagi ko na lang ang pinapalakas yung loob ko. Pasasaan ba at makakaraos din tayo? At pasasaan ba itong taon na 2025 sana umayo na nga sa atin ang panahon. O siya, tama na, napapadami na nga yung pagdadrama ko. Inayos ko nga itong aking lagayan ng mga sapatos at naka-stack nga lang ito dito. Ngayon ko nga lang uli siya binubuo. Nung nakaraan kasi naglinis nga ako ay tinabi ko nga muna to at napakarami na nga na nakalagay dito sa may kusina. At ngayon nga na nag-iimis nga ako at nagliligpit at naisipan ko na naman ngang ilabasot kaya ito na nga at binubuo ko na nga. Lalagyan ko din nga ito ng mga sapatos. Yung mga sapatos na ginagamit ng anak ko ay dito ko na nga muna ilalagay lalong-lalo na yung mga pampasok. Para nga madali nga siyang hanapin kapag nga papasok na ang aking anak. Hinulit ko nga ulit yung pag-assemble dyan kasi nga napansin ko na parang katabingi nga. Kanina nga ibinuo ko na to pero kinalas ko ulit kasi nga tabingi talaga at ito na nga naitama ko na din nga at hindi na nga siya tabingi. Buti na lang at hindi ko nga naisipan na itapon ito. Sabi ko kasi kay asawa alisin na nga lang yung kulay itim dyan na lagayan ng ano at pampasikip nga lang. Buti na lang talaga at naisip ko nga gawin ulit ito at buuin ulit. Buti na lang talaga hindi ko na itapon. At ito na nga, nilagay ko na nga yung mga sapatos sa pamasok ng aking anak na panganay. Yan na po siya. Buti na lang talaga hindi ko siya natapon. Pagkatapos ko naman ngang ayusin to ay liligpitin ko na nga itong mga kinalat ni Baby James na laruan. Sa maghapon nga ay hindi lang nga sa 10 beses ko nga nililigpit itong mga kinakalat nila na laruan. Ay nakakapagod naman talaga kaya sabi ko kay asawa itabi na nga lang at ipamigay na lang sa ibang bata. Diyos ko nakakapagod talagang magligpit na magligpit. Pagkatapos ko naman nga dyan inasikaso ko na din nga itong aming imisin at napakadami na naman nga. At nagbabanlaw na nga ako dito at pinas-forward ko na nga lang yan. At ayun lang for today's video. Maraming salamat po sa palaging panonood.